Jessa POV. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone. Tumatawag ang taksil. Pinatay ko ang tawag at diretsong block agad. Sa dami ng text at tawag ko sa kanya kanina, ngayon lang niya naisipang sumagot. Bakit? Dahil tapos na silang mag heart to heart ng babae niya. Agad ako nagpadala ng text message kay Aling Lusing para ipalam dito na hindi ako uwi ng kondo. Para hindi ito mag-alala at baka tawagan pa niya si Doña Monica. Pagkatapos ay inoff ko ang aking telepono. Naka-uniform pa akong ng pang-nurse at wala akong ibang dala kundi ang handbag ko na ginagamit sa trabaho. Mabuti na lang at dala kong aking wallet, nandito lahat ng pera ko. Ayokong bumalik sa kondo at baka puntahan ako ni Alexo sa lugar na yon. Ayokong makitang mukha ng taksil na yon. Nakiusap ako sa kanya na ilipat ako ng ward pero hindi niya ginawa sa pangakong poprotektahan niya ako pero sa huli ay ang dating nobya pala nitong kanyang unang dadamayan. Siguro kapag napatahan niya na ito ay sa kanya palang ako maalala. Magsama silang dalawa. Pareho lang silang sinungaling. Bagay silang magsama. Mahigit 2 oras din ang itinagal ng aking biyahe hanggang Batangas. Ngayon ay nasa tapat na ako ng aming bahay at kabababa ko lang ng tricycle. Jessa? Sabay-sabay na sabi ng mga nakatambay sa labas ng malaking terrace ng bahay namin. Kapitan ng aming barangay ang aking ama. Nagpagawa talaga si tatay ng terrace na ubod ng lawak at naging tambayan na nga sa lugar namin. Sa tapat naman ng bahay namin ay ang barangay hall. Pasado 1:00 pa lang ng tanghali pero marami na nagbibingo dito. Ang iba naman ay nagkakaraoke. Wala pa akong 6 na buwan sa Manila pero miss na miss ko ng tanawing ito. Bakit hindi ka nagsabi ngayon ng uwi mo? Akala ko bukas pa. Gulat na tanong ni inay na naglalaro ng bingo. Tumayo siya't nilapitan ako. Pagkagaling ko sa duty, dumiretso na kagad ako sa terminal ng bus para hindi maipit sa traffic. Kaya hindi na rin ako nakapagdala ng gamit. Pagsisinungaling ko, yumakap at nagmano ako kay inay nang makalapit ito. Nakipagkamustahan na muna ako sa mga kabarangay ko. Kanina ko pa talaga gustong pumunta sa aking silid pero ayokong mahalata nila na may problema ako kaya bigla akong umuwi. Pagkapasok ko sa aking silid ay nakatulog agad ako dahil sa pagod sa biyahe. Nang magising ako ay mag-aalas 12 na pala ng madaling araw. Otomatikong hinanap ko ang aking cellphone. Ngayon ko lang naalala na pinatay ko nga pala to kanina. Kaya naman pala wala akong naririnig na tunog. Pagkabukas ko ng cellphone ay napakaraming text messages at missed calls ako natanggap mula sa number na hindi pamilyar. Nahuhulaan ko nang galing kay Alexos yun. Ganito din ang ginawa niya noong unang beses ko siyang i-block. Gumamit lang siya ng ibang number para kontakin ako. Hindi ko pinagaksayahang basahin ang mga text messages niya o kahit na kanino pang messages na natanggap ko. Pera na lang ang galing kay Moira. Mukhang alam na nito na wala ako sa kondo. Malamang ay sinabi na sa kanya ni Aling Lusing. To Moira, umuwi muna ako ng Batangas. Text message lang ginawa ko dahil baka natutulog na to. Papatayin ko na sana ulit ang cellphone ko nang biglang tumunog to. Tumatawag si Moira. Huy, bruha ka. Bakit ka umuwi nang walang sabi-sabi? Bungad nito. Long story, sagot ko. Okay, mahilig ako sa long story. Ani Moira na mukhang hindi titigil hanggat hindi ko kinukwentong nangyari. Bumuntong hininga na muna ako sa kasinimulang magkwento. Kinuwento kong nangyari tungkol sa antibiotics. Sinasabi ko na nga ba't walang mabuting gagawin ng gurang na yon? Ani Moira na tunog tigre ang boses. Sinabi mo pa, walang buhay kong sagot. Anong sabi ng magaling mong boyfriend? Sinabi ko na sa kanya na bantayan niyang bruhang yon, Ani Moira. Napasimangot lang ako sa sinabi nito. Nakinig naman sa'yo, ibang level nga lang yung pinagbabantay na ginawa niya sa ex niya. Bantay sarado. Sarkastikong sagot ko. Anong? Naabutan ko silang magkayakap. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ng kataksilan ni Alexos na yun. Mahigit 1 oras akong tumatawag sa kanya pero wala siyang panahong sagutin yun. Pero may oras siya para makipagyakapan sa iba. Kaya nga, umuwi na muna ako dito. Ayoko makitang pagmumukha ng bayaw mong ubod ng taksil.
pagsusumbong ko kay Moira with feelings. Bakit ka pumayag at tumakbo na lang? Sana nginudgod mo sa lupang mukha ng malanding yun at kinaladkad sa buong hospital para nakita ng lahat ng tao kung gaano siya kalandi. Hindi ka sana umuwi ng walang black eye si Alexus. Ang tanga mo! Gigil na sabi ni Moira. Kahit masama ang aking loob ay napatawan niya ako. Nasisiguro kung wala talagang babaeng nakakalapit sa asawa nito. Nakakatakot kapag ganitong aagawan. Manghihiram ng mukha sa aso kung sino man na magtangkang lumandi kay Douglas. Makulit lang ako pero alam mo namang hindi ako kasing tapang mo, tugon ko. So, break na kayo? Tinatanong pa ba yun? Natural, break na kami. Hindi man kasing bigat ng kamay mong kamay ko, hindi naman ako basta madaling masusuyo ni Alexus, no? Sigurado kong sagot. We, talaga lang ha? Baka mamaya isang ngiti lang nun bibigay ka na. Ikaw pa, pabirong sabi ni Moira. Ano siya, siniswerte? Teka, paano mo nga palang nalamang wala ako sa kondo? Pag-iiba ko. Hinahanap ka ni Alexus. Nik-nik niya. Wag na wag mong sasabihin sa kanya umuwi ako ha. Sabihin mo nag-hotel, ganun. Sige na, tulog ka na. Kakain na muna ako. Nakatulog kasi ako sa pagod. Ngayon lang ako nagising. At nagpaalamanan na kami ni Moira. Bago ko pinatay ang cellphone ay naisip kong magpadala ng text message sa bagong number na ginamit ni Alexus para tawagan ako pagkatapos ko siyang i-block to unknown. Break na tayo. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Click send and then block ulit sa bayhagis ng cellphone sa kama. Ah! Malakas na sabi ko. Nais ko lang alisin ng galit na namumuo sa dibdib ko. Ang ingay! Boses kung saan. Ay, puking ina! Gulat na sambit ko. Napalundag pa ako na makitang isang kamay na lumabas mula sa ilalim ng kama at ang mahabang buhok na gumagapang papalabas mula sa ilalim ng kama. Sapo-sapo ko ang aking dibdib dahil sa sobrang pagkagulat. Mabilis kong hinagip ang malaking unan at malakas na hinampas ang gumagapang na yon. Aray ko! Angil ito na tila nasaktan. Glenda? Sambit ko ng tuluyan na itong nakalabas sa ilalim ng kama. Bakit ga pagkakaingay-ingay mo? Natutulog yung tao eh. Reklamo nito habang tumatayo. Anong ginagawa mo? At bakit nandiyan ka natutulog? Takong tanong. Mumukat-mukat pa si Glenda at magulong mahabang buhok. Siyang nag-iisa kong kapatid, 15 taong gulang na ito ngayon. Nagtatago ka na naman kina tatay no? May pagdududang tanong ko. Malamang ay may kasalanan na naman to't nagtatago, kaya sa ilalim na ito ng kama nakatulog. Inirapan niya lang ako at naglakad papuntang pintuan. Nilingon muna ako nito sa ngumisi. Tatay, may boyfriend si ate! Mahina pero nangangantyaw at pakantapang pagkakasabi nito na tila tinatakot ako. Para tumalditang bata na gustong magsimula ng away. Nalaki ang mga mata ko sa ginawa nito. Anak ka ng boyfriend mo si Kuya Alexus. Lagot ka kay tatay. Sabi nito, nakangusot kumikembot-kembot pa. Halika nga dito. Banta ako sa kanya takmang susugurin ngunit dumila lang ito saka mabilis at makbo pababa ng hagdan. Kapag minamalas ka nga naman, sa dinami-dami ng pwedeng makarinig sa usapan namin ni Moira, bakit ang pasaway na kapatid ko pa? Wala akong nagawa kung hindi ang habulin siya. Kailangan ko siyang pigilan bago niya ako isumbong. Alam ko namang pera lang katapat ng katahimikan nito. Dali-dali akong lumabas ng silid upang sundan siya. Pagbaba ko sa salay gising pa si inay. Sinisermonan si Glenda. Nagkating classes daw ito kanina kaya pala nagtatago. Nandun din si tatay na ngayon ko lang ulit nakita. Malamang ay nakatoka si tatay na magbantay ng barangay hall ngayong gabi. Mamaya ay sasama din ito sa mga tanod na magroronda sa barangay. Nakaupo silang tatlo sa sofa. Si Glenda naman ay komportableng lumapit at umupo sa tabi pa mismo ni tatay na parang hindi siya pinagalitan ni inay. Nakarehistro sa mukha nito ang malditang ngitit nakakaloko pang nakatingin sa akin. Tinapunan ko siya ng mabilis sa tingin ngunit siniguro kong nakita niyang talim nun. Bakit gising ka pa? Matulog ka na, sabi ko kay Glenda. Pasimple ko siyang pinagtatabuyan para bumalik na ito sa silid niya.
Pagdating niya sa kwarto, saka ko to tatapalan ng pera sa mukha. Baka kasi kung ano pang masabi nito kapag nagtagal pa ito dito sa sala. Walang pasok bukas. Huli ka na sa balita. Anniversary ng Bayan ng Rosario. Sinukmani Festival po. Anitong nangahabang legat lumuwang iti nito. Nilapitan ko naman si tatay para magmano. Ate, bakit ga biglaan niyang pag-uwi mo? Para kami tinatakbuhan ha? Malaman na tanong nito at ngayon na nakabungis-ngis pa. Napapikit ako at nagtagis ang aking mga ngipin. Nginitian ko siya ng ubod ng tamis. Namiss kasi kita, hindi na nga ako makapaghintay na pisil-pisilin ka. Nangigigil ako sa'yo, sobra. Ay, bakit biglaan niyang uwi mo? Akala ko gay bukas pa. Baka kung anong kalokohan yung ginagawa mo sa Maynila ha? Sunod-sunod na tanong ni tatay. Ayan, naimpluwensyahan na nga ito ni Glenda. Sinurprise ko nga ho kayo. May surprise ba namang ina-announce? Tugon ko na kunwari wala akong iniisip na problema. Nakatingin lang sila sa akin at tila inaalam kung nagsasabi ako ng totoo. O baka naman guilty lang ako kaya feeling ko nagdududa sila sa akin. Sinukmanian nga ho bukas hindi ga. Miss ko na nga sinukmani kaya ako umuwi. Palusot ko pa. Tumayo si Glenda papuntang kusina. Naghintay ako ng ilang sandali at sinundan ito. Pagpasok ko pa lang ng kusina ay nagsalita na kagad ito. 2,000! Anito habang naghahanap ng makakain. Alam ko na kaagad ang ibig nitong sabihin. Humihingi ito ng 2,000 kapalit ng pananahimik niya. Ang laki naman, protesta ko. Di laptop. Anito nang nakaupo na tanda ng kumain. Napaawang ang aking bibig dahil sa sinabi nito. Laptop talagang gusto ko, kaso alam ko namang dukha ka kaya 2,000 na lang. Ani Glenda na nagsisimula ng kumain. Napalakas ang aking buntong hininga na lumabas sa ilong. Okay, basta itiko mo yung bunganga mo. Pabulong pero nagpipigil ng inis ang aking boses. Money down muna. Relax na ani ni Glenda at inilahad pang palad. Ngumiti pa sa akin. Mamaya, pag-akyat ko, sad ko. Ngayon na, baka kasi pumasok dito sa kusina si tatay at gusto na lang bumukang bibig ko. Sige ka, buwisit talaga tong kapatid ko. Inis akong lumabas ng kusina at nagtungo sa silid upang kumuha ng 2,000 pesos sa aking wallet at muling bumalik sa kusina. Pinatong ko yun sa gilid ng lamesa, malapit kay Glenda. Siguraduhin mo lang na ititiko mo yung bibig mo kung ayaw mo ako mismong puputol dyan sa dila mo. Pagbabanta ko. Masayang ngumiti si Glenda sa akin habang kumakain at nag-thumbs up pa. Nakahinga ako ng maluwag. Kain ka na, alok nito sa akin. Napangiti naman ako dahil ipinaghay na pala niya ako ng pagkain. Gutom na talaga ako. Sabay na kaming kumain kahit madaling araw na. Iniisip ko pa rin ang aking problema. Alam kong malalaman ni inay ang tungkol sa trabaho ko dahil magtatakang mga to kapag hindi na ako pumapasok. Pero hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Bukas ko na lang siya iisipin. Enjoyin ko na muna ang unang araw ko dito. Kumain na muna ako at saka nagtungo sa terrace. Naroon ang ilang mga barangay tanod na nakatambay at nakikinig ng radyo. Masaya silang nagkakantuhan habang umiinom ng kapeng barako. Hindi ko na rin namalayan na mag-aalas 3 na pala na madaling araw. Napasarap ako ng pakikinig at pakikipagtawanan sa mga to. Namiss kong biruan ang aking mga kabarangay. Nakakailang hikab na ako na mag-decide ako matulog na. Papasok na sana ako ng bahay nang sabay-sabay na tumingin sa labas ng gate ang mga nakatambay dito dahil nakatawag ng pansin namin lahat ang napakaliwanag na ilaw na nanggagaling sa headlights ng isang sasakyan. Sunod-sunod ang kabog ng aking dibdib na makilalang pamilyar na sasakyang yon. Huwag naman sana, bigla akong naidasal. Nais ko sanang tumakbo papasok ng bahay pero para akong tinulos sa aking kinatatayuan. Lalo na nang bumabang sakay nito. Si Alexus. Jessa POV. Kitang-kita kong pagkunot ng noo ni Itay na unti-unti nitong nakilalang lalaking bagong dating at papalapit sa bahay namin. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Galit man ako kay Alexa sa hindi ko magawang tumakbo, papasok ng bahay para pagtaguan siya. Naroon pa rin kasi ang pag-aalala ko para dito.
Mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Bakit siya naririto? Ano bang tumatakbo sa utak ng lalaking to? Hindi ba niya alam na para siyang pumasok sa lungga ng mga leon? Baan pa siya sa lugar namin. 5 taon niyang ginost ang mga kabarangay ko pagkatapos niyang mangako na mamumudmud siya ng Viagra sa mga tambay dito. At isa sa mga pinakaumasa ay ang tatay ko. Kung tutuusin ay madali lang naman para kay Alexos sa tuparin ang pangako niya. Pero hindi niya ito ginawa dahil nag-enjoy itong panoorin kung paano umirap at sumimangot si Itay sa kanya tuwing magkikita ang mga to. Naglingunan ng mga tambay at tanod na naririto ngayon sa direksyon ni Alexus. "Si Doc Viagra yan ah," wika ni Mang Kanor, sabay tayo. Sa gwapo at tangkad kasi nitong si Alexus ay hindi madaling kalimutan ang itsura nito. Minsan lang may mapadpad ng ganitong nilalang sa barangay namin, kaya tandang-tanda pa rin siya ng mga tambay dito. Sa narinig ay biglang nagsitayuan ng iba pang mga tambay at nagsipamewang. Abay pagkalakas naman ng loob ng Viagrang yan na magpakita pa dito, ani Mang Ador. "Hawakan mo sa kamay, ako sa paa. Tatalupan natin yan ng buhay," wika pa ng isa. Bigla ako natakot sa pwede nilang gawin kay Alexus. Kaya mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Nakatingin siya sa akin habang tumatakbo ako papalapit sa kanya. "Han," anito nang makalapit ako sa kanya. Dali-dali ko siyang hinila sa kamay papalayo sa bahay. Hindi to kumilos para sumunod dahil nakatingin siya sa bahay namin, kaya tinulak ko siya para dalhin sa sakyan niya. Medyo na off balance pa ito. Napapaatras dahil ayaw pa nitong humakbang. "Dali, umalis ka na kung gusto mo pang sikatan ng araw." Nagpupumilit ko't buong pwersa ko siyang itinulak para mailayo sa bahay namin. Ngunit parang wala talagang balak na kumilos si Alexus. "Jessa, mag-usap muna tayo. Magpapaliwanag ako." Anito tinagip ang 2 kamay ko. Mabilis kong iniwas ang kamay ko dahil baka pati yun ay makita pa ni Itay. "Umalis ka na, saka na lang tayo mag-usap." Patuloy kong pagtataboy sa kanya. "Pero hindi mo naman sinasagot ang tawag ko. Nakikipag-break ka pa nga sa akin." Anito. Ngali-ngali ko ng takpan ng bibig niya dahil baka marinig pa siya ni Itay. "Shh! Huwag ka nang maingay. Sige na, tatawagan na lang kita. Umalis ka na," saway ko sa kanya. Itutulak ko pa sana siya ulit nang marinig kong boses ni Itay. "Jessa, papasukin mo magaling nating bisita." Tawag niya. Napapikit ako ng mariin at napakagat ng labi. Sa tono pa lang ng boses ni Itay ay ramdam ko na hindi nagiging maganda para kay Alexus ang pagpunta niya dito. Umiiling ako na patingin kay Alexus. "Hindi mo alam kung anong pinasok mo." Bagsak ang balikat ko dahil huli na. Ngayon pa lang ay naawa na ako para sa kanya. "I'll be fine," confident na sabi nito at akmang lalapit sa bahay namin. "Wala kang sasabihin sa kanila tungkol sa atin." Pabulong kong babala sa kanya. Hindi to sumagot bagkos ay dire-diretso lang na naglakad patungo sa terrace. Nasa likod lang ako nakasunod sa kanya. Nadaanan namin ng mga tambay na masama ang tingin na ipinupukol kay Alexus. Kung nakamamatay lang tingin ng mga lalaking ito, ay baka natigok na sa Alexus ngayon. Tinaas ni Itay ang kanyang kamay at sineyasan sila na maghintay na muna. Nakita ko pang umiti pa si Itay kay Alexus. Ngiting hindi mapagkakatiwalaan. "Jessa, papasukin mo ating magaling na bisita. Siguradong pagod pa yan sa haba ng biyahe." Nakangiting sabi ni Itay. Nagtataka ako sa mga kinikilos nito. Kani-kanina lang ay kunot na kunot ang noo nito. Pero ngayon napakakalmado. Para mas lalo yata akong kinakabahan ha. Tumingin sa Alexus sa akin na parang nagtataka rin. "Magandang gabi ho," bati ni Alexus na may halong pag-aalinlangan. Opo. Kinumpas pa ni Itay ang kanyang kamay para paupuin si Alexus. Nasa terrace na kami nang makaupo ito'y nilapitan siya ni Itay. Tumayo si Itay sa gilid ni Alexus at tinakbayan ito. Kitang-kita ko madina paghawak nito sa balikat. Napatagilid at medyo napangiwi pa nga si Alexus na mukhang iniindang pagpisil ni Itay, ngunit hindi ito nagsalita. "Napadalaw ka, Dok," ani Tatay na nakangiti pa rin. Magsasalita pa lang si Alexus ay pinutol ko na kaagad ang kanyang sasabihin.
May pinabibigay lang po si Moira sa akin. Saktong bibisita po siya sa ospital nila sa Lipa ngayon. Kaya sa kanya na pinadala. Pauwi na po siya, dumaan lang. Sige na Dok, umuwi ka na. Ako na sumagot dahil baka mali pang masabi ni Alexus. Bakit ga pinapauwi mo na agad ang bisita nating pandangal? Mariing tanong ni Itay at ang mga mata hindi inaalis kay Alexus. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kuya Alexus! Masayang bati ni Glenda na galing sa loob ng bahay katabi ang aking ina. Aba Alexus, napadalaw ka. Gulat na sabi ni inay. Aalis din po siya. May pinapaabot lang po si Moira. Ako na muli ang sumagot. Mamaya ka na umalis Kuya Alexus. Kwentuhan muna tayo. Ani Glenda. Naku po naman, kinakabahan ako sa tiyanak na to. Matulog ka na, gabing-gabi na. May kasalanan ka pa, dapat nga nasa kwarto ka lang. Sabi ko dito para manahimik na. Ngunit mali yatang naging diskarte ko. Huli na dahil pinandilatan ako ni Glenda. Ang yabang mo naman, mas malaki nga ang kasalanan mo kaysa sa akin. Kaya ka nga biglang umuwi Malakas sa palatak ni Glenda, sabi na napating si Inay at Itay dito. Anong kasalanan? Tanong ni Inay. Wala Nay, nagpapaniwala naman kayo dyan. Lakad na, pumunta ka na sa kwarto mo. Singit ko. Mabilis akong lumapit kay Glenda at hinila siya sa kamay para sabay na kami magtungo sa salid. Sandali, malakas sa pigil ng aming ina. Glenda, anong kasalanan sinasabi mo? Bakit umuwi ang ate mo? Patuloy ni Inay na nakakunot na ang noo. Nakita kong marahang tumatayo si Alexus at mukhang alam na ang susunod na mangyayari. Napapikit na lang ako ng mariin. Umuwi po si ate kasi nag-break sila ni Kuya Alexus. Walang pag-aalilangang sagot agad ni Glenda. Pakiramdam ko ay tumigil ng takbo ng oras at lahat sila nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Alexus. Ayan no, sinundan pa nga siya. Baka gusto makipagbalikan. Dugtong pa ni Glenda na palagi na lang may dagdag ang kwento. Nanlalaki ang butas ng ilong ni Inay na tumingin sa akin. Si Itay naman ay mas lalo pang sumama ang tingin kay Alexus. Totoo gayon, Jezabel? Tanong ni Itay. Napayuko ako at hindi sumagot bilang pagkumpirma sa tanong nito. Hindi nakawala sa akin paningin ang paghawak ni Inay sa isang mahabang kahoy na malapit sa kanya. Inay! Usal ko nang makitang papalapit siya. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na si Alexus para humarang. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Alexus POV. Pangako, sabay palagi ang shift natin. Kapag nandito ka, nandito din ako. Kaya isang sigaw mo lang, maririnig ko na. Niyakap ko ng mahigpit si Jess at saka hinalikan bago to sumakay sa taxi. Para kahit paano'y mawala ang kanyang pag-aalala. Hindi rin natuloy ang date naming dalawa. Nagkaroon na naman ng emergency sa ospital at hindi ako pwedeng umalis. Kanina sana kaso, isinugod si Moira at matagal din ang ginugol doon ni Jessa. Nang palis na sana kami ako naman tong hindi inaasahang pasyente. Saka ko lang inalis ang tingin sa taxing sinasakyan nito nang medyo nakalayo na to. Pagbaling ko sa bukana ng ospital ay nakita ko si Elvira. Nakatayo ito't mukhang ako talagang inaabangan. Bakit hindi mo ko nahintay? May kirot sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Mukhang kanina pa yata niya kami pinapanood ni Jessa. Walang kwentang usapan na to. Naiiling kong sabit lalagpasan sana siya. Ginagamit mo ba siya para pasakitan ako? Alexus, aminado naman ako. I'm jealous. Tagumpay ka kung yan ang plano mo kaya pwede mo na itigil yung laro mo. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Kita ko na unti-unti nang namumulang mga mata nito. Kilalang kilala kita Alexus. Alam ko kung gaano mo ko kamahal. I'm sorry kung nasaktan kita. Nandito na ulit ako para... Mahal kong girlfriend ko. Putol ko sa kanya. Dahil nawala ako kung susubukan lang natin na... I haven't thought about you in ages. Way before Jessa came into the picture. Kung hindi ka pumunta ng US, baka naghiwalay din tayo just like my previous girlfriends. Acquaintances, come and go, at isa ka na dun. How about that girl? She's not just an acquaintance and I'm warning you. Keep your distance from her. Mariin kong paalala at nilagpasan siya, narinig ko pa siyang nagsalita.
I still remember kung paano ka nagmakaawa sa akin sa Amerika para lang balikan kita. Nangako tayo sa isa't isa and I'm here to keep our promise and correct everything that's out of place. Anito. Nonsense makipag-usap sa taong saradong utak. Naiilang lang akong nagpatuloy. Sa paglalakad at nagtungo ako sa loob, agad kong hinanap ang head nurse na si Matilda. Yes, Doc. Anito nang lapitan ko siya. Kailan ba sunod na magpapalit ng schedule? Tanong ko dito. This Thursday po, Doc. 3 days from now, kapag nagpalit kayo ng sked, alisin mo na si Jezabel sa OB-GYN ward. Dalhin mo siya sa general ward. Kung may magtanong, pakisabing ako na lang ang kausapin. Yes po, Doc. Mabilis sa tugon ni Nurse Matilda. Kilala naman nila kung sinong Jezabel ang tinutukoy ko. Sino ba namang hindi makakilala sa girlfriend ko? Sigurado naman akong balitang-balita ng relasyon naming dalawa sa ospital, lalo pat lagi nila kami nakikitang magkasama. After 2 days, katatapos ko lang operahan ng isang pasyente at pinapahanap na agad ako ni Dr. Sobido, ang Chief Medical Officer ng buong OB-GYN Department. Umagang-umaga pa lang isinalubong na kaagad ako ng masamang balita at involved si Jessa. Mula kay Dr. Sobido ay nalaman ko kung ano ang problema. There was confusion in the dosage administration protocol between Dr. Elvira and Jessa. Mabilis akong kumilos para ayusin kaagad ang gusot na ito. May hirapan si Jessa lalo na at itinanggi na ni Elvira na order niyang maling dosage. Malalagay pa rin si Jessa sa alanganin kahit pa nga mapatunayan na order talaga yun ni Elvira. Hindi sinunod ni Jessa ang protocol na kailangang papirmahan muna sa doktor ang medication order bago to i-administer ng nurse. Alam ko hindi nagsisinungaling si Jessa. She's so pure and innocent at hindi siya yung tipong gagawa ng kwento para lang iligtas ang sarili niya. Hindi ko rin alam kung paano ko to ayusin pero kailangan ko makausap ang mga involved sa insidente. Sinalubong ako ng hospital admin na si Marie. Siya ang in charge sa mga schedule ko. Hindi siguro niya ako makontak kaya siya nagpunta dito. Palagi ko kasing iniiwan sa opisina ang cellphone ko kapag may inoperahan ako. Doc, may meeting po kayo in 30 minutes with directors about sa project sa Cavite. Please cancel all my meetings today. Tugon ko. Yes po, Doc. Anito. Tatalikod na sana to nang muli kong tawagin. Marie, pakireport mo nga si Nurse Marta Cruz sa opisina ko. Si Marta, ang nurse na kasama ni na Jessa na nag-rounds kahapon. Ilang sandali lang nasa opisina ko na to. Ano bang nangyari kahapon? Tanong ko kaagad nang pumasok siya sa opisina ko. Walang pag-aalinlangang nagkwentong nurse. Doc, sisingit sana ako sa usapan nila kaso nung sitahin ni Dr. Sandoval si Jezabel. Kasi kinwestiyon niya yung dosage. Hindi na lang din ako nagsalita. Baka po kasi mali rin ako 2 months pa lang akong nurse. Baka ako marami lang talaga akong hindi pa alam. So anong narinig mo? Tanong ko. Kung ano sinabi ni Doktora kay Jezabel, yun din po eksaktong sinulat niya. Binigyan niya kaagad ng 2 gram yung pasyente. Then bago umuwi si Jezabel nung hapon, siya na rin pong nagbigay ng second dose sa pasyente since naka 8 hours na po. Gusto nga po sana namin itanong sa iba kaso nawala na sa isipan namin ni Jezabel kasi medyo hectic po kahapon. Yun, nakalimutan na namin. Saka parang hindi yata magandang pakiramdam ni Jezabel kahapon. Pabalik-balik kasi siya sa banyo. Paliwanag nito. Tila nag-iisip ito ng malalim at saka muling nagsalita. Nagmamadali nga po pala kahapon si Dr. Elvira na umalis. Bigla na lang po kasi siyang nawala kaya ayun, hindi na po napapirmahan ni Jessa yung order. Hanggang sa makalimutan na rin po siguro niya. Hanggang sa mag-uwian na kami, dagdag pa nito. Kahit na-confirm ko kay Nurse Marta ang nangyari, hindi pa rin yun makakatulong sa kaso ni Jessa. Iisa lang ang pupuntahan ng kwento. Hindi napapirmahan ni Jessa ang order. Nagtungo ako sa silid ng pasyenteng si Mrs. Almazan upang tingnan ang kalagayan nito. Bilang may-ari ng hospital, ay isa sa mga pinakaayaw kong mangyari ang mga pasyenteng mapapahamak. Pagpasok ko sa silid nito ay nagpakilala agad ako. Kamusta na pong pakiramdam mo? Tanong ko sa ginang na mukhang talubata pa din. Ayos na po, mabuti na lang at hindi na lumala ang side effect. Anitong tipid na ngumiti. Pagkatapos kasing kakitaan ng side effect ang pasyente kagad din niyang nawala. Mabuti na lang at tinigan ang kalalang naging epekto dito. Kinausap ko ng billing department.
Wala na kayong gagastusin dahil sagot na ng ospital lahat ng medical bills niyo. Nagkatinginan ng mag-asawa at halatang masayang-masaya sa balitang narinig. Ako na pong humihingi ng dispensa sa maling dosage na naibigay ng nurse namin. Hinging paumanhin ko. Kumunot naman ang noo ng pasyente. Dok, hindi ko naman po sinisisi yung nurse. Napag-utusan lang naman siya. Anito sa kalmadong tono. Napakislot ako sa narinig. Sigurado po kayo? Actually, tinanong pa nga niya ng kung 3 times a day ba talaga. Pero sinita siya ng doktora. Anang ginang. In case po ba na may mag-conduct ng investigation dito mula sa admin, masasabi niyo yung info na sinabi niyo sa akin? Tanong ko. Mabilis na tumango ang pasyente. Opo naman. Naku, baka nag-aalala na yung nurse. Kawawa naman. Ang bait pa naman niya. At saka nga pala, Dok, hindi na kami magsasampan ng kaso. Total okay na rin naman ako. Nagpanik lang kasing asawa ko kanina kaya medyo nag-hysterical siya. Pero okay na siya ngayon. Nang lingunin kong asawa ng pasyente marahal lang itong tumango. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa narinig. Ngayon ay may isang tao pang gusto kong makausap. Si Elvira.